Kay Ernesto Malonzo ko iniwan yung sanggol. Si Moises yung anak ng mister niya. Lubog na si Moises. Hindi na natin siya kailangan pa problema. Nag-invite si Danica ng mga kaibigan at classmate niya kung saan nag-inuman sila sa loob ng bahay nila at nagpa-party pa ang mga ito na nagawa pa nilang mag-video. Sakto namang dumating si Eleazar at ang mga bodyguards niya kaya nagulat siya sa nadatnan nila kaya agad niyang tinanong kung anong pinaggagawa nila. Agad pinakilala ni Danica sila Queenie at Rona maging yung mga schoolmates nila. Sabay sinaad niyang nagse-celebrate lang sila dahil nanalo siya bilang pangulo. Agad kinuha ng isang bodyguard yung cellphone ni Queenie. Sabay sinita niyang bawal ang ginagawa niya. Sabay pinauwi na silang lahat ni Eleazar. Nang umuwi naman sila Moises mula sa coffee shop ay sinaad ni Maxine na ang tapang ng binata na humarap siya kay Justine. Sabay pinaalala niyang hinay-hinay lang siya na gusto na naman niyang bugbugin siya lalo't malalaki ang katawan ng mga bodyguards ni Justine. Giniit naman ni Moises na kayang-kaya niya yun kaya pabirong sinaad ni Maxine na ang yabang niya pero agad namang sinaad ng binata na hindi yabang ang tawag doon kundi tapang. Sabay sinaad niyang paano siya hindi magiging matapang kung madaming naniniwala sa kanila at kung kasama niya sila ay mas lalong lumalakas yung loob niya pero ayaw niyang makialam sila Maxine na umangal naman ang dalaga na agad pinaliwanag ni Moises na ang dami nang nadadamay pati sila Mang Estong at Grace na ayaw niyang bumalik yung sakit ng tatay niya dahil sa stress. Giniit naman ni Maxine na hindi din niya mapipigilan ang tatay niya na mag-alala sa kanya na agad sinaad ni Moises na alam niya ang bagay na yun pero hindi niya lubos akalain na aabot sila sa ganun na noon ay gusto lang niyang tumulong kay Aling Nadia at maging proud sa kanya ang tatay niya. Giniit naman ni Maxine na proud si Mang Estong sa kanya sa tapang, paninindigan at sigurado siyang pati ang mga totoo niyang mga magulang kung nasaan man sila sa mga sandaling yun ay proud din sila sa kanya. Napangiti namang sinabi ni Moises na sabay sinaad niyang ang gusto niya dati ay yung maging proud pero hindi na dahil gusto niyang manghinayang ang mga totoong magulang niya na tinapon siya na parang basura na gusto niya dati ay hanapin siya para malaman niya kung bakit siya tinapon pero hindi na mahalaga ang bagay na yun dahil ang mahalaga na sa kanya ay sila Mang Estong, Grace at Maxine at maging mga kaibigan niya. Habang tinawagan naman ni Diego si Melanie para kumustahin ang anak niya kaya lumayo ang dalaga sa nanay niya. Giniit ni Melanie na okay lang siya kaya tinanong ni Diego kung kailangan niya ng pera para mapadalhan niya na agad namang sinaad ni Melanie na wag doon sa tinitirhan nila dahil baka makita siya ng nanay niya. Giniit naman ni Diego na sabihin niya kay Aling Nadia na ayaw din niya itong makita at kailangan na nilang itigil ang pakikipaglaban nila para kay Roland dahil walang mangyayari sa pinaglalaban nila. Sabay sinaad niyang kung kailangan nila ng tulong ay tutulungan niya sila basta sabihin lang niya kung kailan niya gustong makipagkita sa kanyang tatay. Habang sasabihin na ni Diego kay Mercedes na kay Mang Estong at Grace niya iniwan noon kay Moises na siya ang mismong anak ni Rafael na walang kamalay-malay si Rafael na siya na mismo ang sumisira sa buhay ng kanyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.